Andito bang COA? Sinong COA representative? Morning po, Your Honor. Yes, ma'am. This is on ghost projects already paid. BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. said contractors found guilty of under-declaration or evading taxes will not be issued updated tax clearances, effectively disqualifying them from future government projects and suspending settlement of their current contracts. He addressed reports on ghost flood control projects, which the government had fully paid for and declared as completed, but which, upon subsequent verification and validation, were discovered to have never been actually constructed or physically undertaken. Malinaw na sa BIR report na ito na may mga proyektong fully paid pero hindi naman ginawa. Paano nakakalusot ito sa inyong post-audit at bakit hindi kaagad nakikita bago ma-release ang final payment? Can you respond to that, Mr. Chair? Your Honor, the audit team or the audit teams under the DPWH has already issued notices of disallowances based on the absence or non-submission of the disbursement vouchers, and doon din po sa mga may technical deficiencies noted by the audit teams po. Yun nga. Itong mga project na ito nga, na verified, validated, na ghost projects talaga, hindi ginawa. So ano nga ang papel ng COA dito? Hindi ninyo ito nakita. Sabihin mo, granting na post-audit ginawa ninyo. Yes, po. Pero ito fully paid na eh. Yes, so po, I Your will presume na Yes, po. nagkandak na kayo na post-audit dito. Meron na po, Your Honor, hindi po siya na post-audit, kaya po nag-issue na po si auditor ng notices of disallowances para doon po sa mga projects na yun, Your Honor. At doon sa mga hindi po sinubmit na disbursement vouchers po. Are you happy with her answer, Senator Bato? I'm not satisfied, Mr. If Chair. I may I'm not satisfied. provide po, Your Honor, for... Ang tinatanong niya po, Madam, Yes po. paano nyo inaudit yung ghost project? Yes, Your Honor. Doon po sa case po kasi ng Bulacan, Your Honor, marami pong hindi na-submit na disbursement vouchers. So, hindi naman, kahit several... Ang ibig nyo sabihin, nagdidepende lang kayo sa mga papeles, sa dokumento? Hindi po, Your Honor. Kaya nga po, dahil hindi po sila nakapag-submit, nag-issue na po ang audit teams ng notices of disallowance. Mahirap, Mr. Chair, mahirap na puro lang tayo notice of disallowance na klarong-klaro na ito na ghost project. Yes, Your Honor. Yung hindi po kasi pag-submit ng account, sir, or yung disbursement vouchers, pwede pong kasuhan din yung mga persons liable na hindi nag-submit doon sa... Hindi, huwag mo akong dalhin doon sa mga papel yan, mga disbursement na yan. COA, kung mag-post-audit kayo, di ba pupunta kayo sa area, tingnan nyo kung saan ang project? Yes po. O ngayon, hindi nyo nakita. Ano, hanggang kuan lang kayo, hanggang disallowance lang kayo? O hindi nyo nakita. O ano ngayon? So, hindi ba papilin nyo yan as Commission on Audit na mag-file lang kaso? Yes po, Your Honor. Yun po yung susunod na hakbang Ay, susunod, po ng kailan pa COA. susunod? Naubos na ang pera ng gobyerno ito, nabayaran na lahat itong project na ito na hindi nagawa. Tapos ngayon, susunod pa. I am so, alam mo, yung mga tao na nanonood sa atin, sabihin nila, kaya pala naglipa na yung ghost projects dahil yung COA, kabagal kumilos. Hindi po, Your Honor. Gusto ko lang pong iklaro na yun pong sinasabi nating ghost project na isa po sa mga nabisita ay 2025 transactions po siya. At declared po siya na completed as of July 2025. Yun pong disbursement vouchers po niya ay hindi pa po due for submission noong August po na unang hearing natin. Kailan ninyo mapapailan na kaso ito? Because the people are impatient. The people are impatient with all this corruption na Yes, nangyari. Your Honor. Kailan nyo ba? Can you give us a... ganito po siya, Your Definite Honor. answer? Opo. Ganito po siya. Di ba po kasama po siya doon sa ating special audit. Sa ngayon po, fina-finalize po yung audit highlights natin sa special audit. Doon po sa audit highlights... Alam mo, yung Yes, Your mga Honor. tao Opo. nakikinig sa atin Yes ngayon, po. hindi papasok sa utak nila yung special regular audit or what. Yes po. Ang tanong ko sa iyo, kailan nyo ito mapapailan ng kaso? The soonest possible time po, Your Honor. What is the soonest time? Dahil i-issue po ngayon yung ating... Kaya, what is the soonest time? Estimate. this month po, Your Honor. This month. Opo. Mapailan nyo ito ng kaso? Opo. Ngayon, sino ang pwede nyo papailan ng kaso? Sir, based po doon sa audit, sir, yung mga... yung mga persons liable po, pwede pong management officials ng DPWH at ganun din po yung mga contractors po. Mr. Chair, so this month, Interjection, Mr. Chair. if I may. Excuse me. Akala ko ba meron time limit dito kasi marami pang mga nakapila. 1, 2, 3, 4, 5. And then by 2 o'clock, ano na tayo, adjourn. So, As a matter of paano fact, your pa 5 natin minutes, sir, is finished already. Okay. Thank you. But Thank you, may, Mr. I, Chair. may I interject with the indulgence of Senator Bato, Mr. Chairman? If I may, in the same topic, Mr. Chairman, with regard to COA reports, Mr. Chairman, if I may, just a few queries, Mr. Chair.
Where is na kasi Yes, nakita Mr. niya yung- Chairman, because I heard, because I'm sure a lot of our people are listening and watching. Very interesting yung ni-raise ni Senator Bato. Ma'am, from COA, what's the difference between fraud audit and yung audit highlights? At binabanggit nyo, matatapos na po ito. Is that correct? Because that's the reason why the chairperson of COA is not here today, because he's finalizing it today. Am I correct, ma'am? Your Honor, opo. Yung fraud audit po, ang result po ng kanyang, or report po na lalabas, ay yung pong audit highlights po natin. The audit highlights would contain the significant or yung key takeaways po doon sa ating fraud audit, wherein the nature of the alleged fraud and the persons liable, at saka yung mga gathered po na evidence, ang lalamanin po ng ating highlights. Kailangan po ng due process, sir, kailangan po munang ipareceive doon sa mga persons liable para po mag-comment po sila at magbigay din po ng kanilang panig. Yes, now I understand. Okay? So, si Senator Bato, tinatanong niya yun, dun sa audit highlights, dun makikita yung nature ng alleged fraud, yung evidence gathered, and the parties involved. Am I correct? So, matatapos na po yan. Mr. Chairman, if I may respectfully move that we subpoena itong binabanggit ng ating guest from COA, yung matatapos nila na fraud highlights, immediately i-furnish ng copy itong Blue Ribbon committee, even, Mr. Chairman, even while awaiting the response of the respondents. And also, once they responded, Mr. Chairman, we'd also like to subpoena the copies of the responses of the respondents as soon as they are submitted to COA. I so move, Mr. Chair.